Magandang araw mga bata! Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang aking sarili. Ako po si Binibining Itzishin Embalsado, ang inyong guro sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating leksyon, maaari bang tumayo ang lahat at tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat dahil binigyan mo po kami ng malusog at malakas na pangangatawan. Gabayan mo po kami, Ama, sa aming leksyon ngayong araw. At natutulong din sa pangalan ni Jesus na ito namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. Ngayon, pati na kayo umupo. Ngayon, ang ating layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iwasan ang mga maling pananamit at matutukoy ang mga halimbawa ng tamang pananamit. Ikalawa, nalalaman ang kahalagahan ng malinis at maayos na pananamit sa pang-araw-araw na buhay. At ang panghuli, nakakabuo ng mga hakbang upang panatiling malinis at maayos ang kanilang pananamit. Ano ang panahon ngayong araw? Tama! Ngayon ay mainit! Ngayon, ang ating gagawin na kanta at sayaw ay tungkol din sa ating leksyon ngayong araw. Ngayon, tumayo ang lahat. Tayo ay kumanta at sumayaw. Mayroong kasuotan kung tag-init o tag-ulan ang panahon. Mayroong kasuotan kung tag-init o tag-ulan. Kapag tag-init ay sandal, short, bestida at sombrero, kasama ng tsinelas, salamin at payong. Mayroong kasuotan kung tag-init at tag-ulan ang panahon. Mayroong kasuotan kung tag-init o tag-ulan. Ngayon, mayroon ako ditong inihandang mga larawan. Maaari niyo ba kunin kung anong nasa larawan? Sa larawang ito? Tama! Ang lalaking ito ay nasa opisina. At ang ba ang kanyang kasuotan sa kanyang trabaho? Tama! Dahil ang lalaking ito ay nasa opisina at ang kanyang suot ay angkop sa kanyang pupuntahan at sa kanyang trabaho. Ngayon dito naman sa kabila, ito rin ang lalaki. Katulad dito. Ngunit iba naman ang kanyang suot. Dito ay siya ay pupunta sa dagat, siya ay maliligo. Angkop ba ang ganitong kasuotan kapag ikaw ay pupunta sa opisina? Mali, dahil kasuotan ito ay para lamang kung ikaw ay pupunta sa dagat. Dahil ito ay ang tamang kasuotan kung ikaw ay mag-uopisina. Tama, magaling. Ngayon naman, dito naman sa larawang ito, ano ang inyong makikita? Tama, ito ay kasuotan pang kasal. Ito ba ay angkop kapag ikaw ay ikakasal? Tama! Ang kasuotan ito ay angkop sa kasal lamang. Ngunit sa kabila naman, ito ba ay angkop na kasuotan kung ikaw ay pupunta sa kasalan? Hindi! Dahil ang kasuotan ito ay para lamang kung ikaw ay papasyal. Ito, maaari niyo bang tupugin kung anong klaseng damit ito? Tama! Ito ay maruming damit. Pag tayo ay nagsuot ng madumi at hindi maayos na damit, tayo ay pagtitinginan ng mga tao. Dito sa kabila namang larawan, maaari niyo bang matukoy kung anong klaseng damit ito? Tama! Ito ay malinis at maayos na damit. Paggalang sa sarili at ibang tao. Kapag tayo ay may maayos at malinis na pananamit, nagpapakita ito ng
ating kaayusan sa ating sarili. Halimbawa, ikaw ay inimbitahan ng iyong kaibigan sa kanyang kaarawan. Pagkatapos, sabi ng iyong kaibigan, dapat pag pumunta ka sa kanyang kaarawan, ikaw ay naka-casual na suot. Ngunit, pagpunta mo sa kaarawan ng iyong kaibigan, ikaw ay nakapangbahay lamang. Pagkatapos, pinagtitinginan ka ng mga tao na ikaw lang ang may kakaibang suot. Tapos, sabi sa'yo ng kaibigan mo, bakit ganyan ang suot mo? Ang sabi ko sa'yo, ang suotin mo ay casual na damit. Diba? Anong mararamdaman ng iyong kaibigan? Siya ay malulungkot. Kaya mahalaga at importante na iangkop natin ang ating kasuotan sa dadaluhan nating okasyon. Naman ay tungkol sa ating kalusugan. Halimbawa, binilhan ka ng iyong mama sa ukay-ukay ng damit. Diba alam naman natin na ang ukay-ukay ay damit na nagamit na ng iba at binibenta nila. Ngunit, ang damit na binili ng iyong ina na galing sa ukay-ukay ay hindi niya pa nalalabhan at pinasuot niya ito sa iyo. Ano ang mangyayari? Ikaw ay magkakaroon ng rashes o infeksyon dahil ang damit na galing sa ukay-ukay na binili ng iyong nanay at pinasuot sa iyo ay hindi malinis. Kaya, mahalaga at importante na mayroon tayong kalinisan at kaayusan sa ating pananamit. Pagpapakilala sa tamang pananamit. Ang pananamit ay nakabase sa okasyon at lugar. Halimbawa, paaralan, kasal, o piyesta. Maaari mo bang matukoy kung ano ang nasa larawan? Tama! Sila ay mga estudyante dahil sila ay sila ay naka-uniforme. Maaari niyo ba matukoy kung anong nasa larawan? Tama, sila ay nasa kasalan. Sunod. Maaari niyo ba matukoy ulit kung anong nasa larawan? Tama, sila ay nasa piyesta. Kaya, napaka-importante at mahalaga na may maayos at malinis tayong pananamit at inaangkop natin ito sa okasyon. Sunod, bakit mahalaga ang tama o wastong pananamit ayon sa wastong lugar o pagkakataon? Ang tanong, ikaw ay inimbitahan sa isang kasal na gaganapin sa isang formal na venue tulad ng simbahan. Una, gown o barong Tagalog. Ikalawa, swimwear, swimsuit at trunks. Ikatlo, t-shirt at shorts. Ano kaya dapat ang kasuotan natin kapag tayo ay dumalo sa formal na venue ng kasal sa simbahan? Tama! Dapat ang suot natin ay gown o barong Tagalog para naman magmukha tayo doon na maganda at gwapo, di ba? Grupong gawa. Magkaroon ng maliit na diskusyon sa bawat grupo kung paano nila mapamabuti ang kanilang pananamit sa araw-araw. Pagkatapos, hilingin sa bawat grupo na magbigay ng mga halimbawa ng maayos at malinis na pananamit sa okasyon na sumusunod. Sunod, okasyon na sumusunod. Paaralan, kasalan, piyesta. Ito lamang ang inyong kasagutan. Ipapakita ng bawat grupo ang kanilang mga sagot sa klase. Kumuha ng isang pirasong papel at tayo ay magkakaroon ng pagsusulit. Ngayon, babasahin ko ang tanong at babasahin ko rin ang inyong pagpipilian. Pumili lamang ng A, B, or C. Okay, ngayon, una, alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng tamang pananamit para sa isang araw ng pasok sa paaralan? A. Malinis na uniforme, hindi magulo. B. Magulo at maruming damit. C. Walang sapatos at disente ang damit. Ulitin ko. Una, number 1,
Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng tamang pananamit para sa isang araw ng pasok sa paaralan? A. Malinis na uniforme, hindi magulo. B. Magulo at maruming damit. C. Walang sapatos at disente ang damit. Sunod, kalawa, pagtukoy sa tamang pananamit sa okasyon. Anong klase ng pananamit ang nararapat suotin sa kasal? A. Shorts at tsinelas. B. Formals na damit o kasuotan. C. Pambahay na damit. Ulit, pagtukoy sa tamang pananamit sa okasyon. Anong klase ng pananamit ang nararapat suotin sa kasal? A. Shorts at tsinelas. B. Formal na damit o kasuotan. C. Pambahay na damit. Ikatlo, pagpapaliwanag ng kahalagahan ng malinis na pananamit. Bakit mahalaga ang malinis at maayos na pananamit sa paaralan? A. Para magmukhang maganda. B. Para maging malusog at magalang. C. Para makakuha ng mataas na marka. Ulit, pagpapaliwanag ng kahalagahan ng malinis na pananamit. Bakit mahalaga ang malinis at maayos na pananamit sa paaralan? A. Para magmukhang maganda. B. Para maging malusog at magalang. C. Para makakuha ng mataas na marka. At ang ikaapat, pagtukoy ng sitwasyon kung ikaw ay pupunta sa isang job interview. Anong klaseng pananamit ang dapat mong isuot? A. Damit pambahay. B. Formal o business attire. C. Sportswear. Ulit, pagtukoy ng sitwasyon kung ikaw ay pupunta sa isang job interview. Anong klaseng pananamit ang dapat mong isuot? A. Pambahay. B. Formal o business attire. C. Sportswear. At ikalima, pagkilala sa tamang hakbang para mapanatili ang malinis na pananamit. Ano ang dapat gawin upang panatiling malinis ang iyong uniforme? A. Labhan ito pagkatapos gamitin at plantsahin. B. Itapon ito kahit madumi. C. Hindi ito linisin at gamitin araw-araw. Ulit, pagkilala sa tamang hakbang para mapanatili ang malinis na pananamit. Ano ang dapat gawin upang mapanatiling malinis ang iyong uniforme? A. Labhan ito pagkatapos gamitin at plansahin. B. Itapon ito kahit madumi. C. Hindi ito linisin at gamitin araw-araw. Ngayon, dahil tapos na kayo sa inyong pagsusulit, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Una, alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng tamang pananamit para sa isang araw ng pasok sa paaralan? Ang tamang sagot ay A. Malinis na uniforme, hindi magulo. Kalawa, pagtukoy sa tamang pananamit sa okasyon, anong klase ng pananamit ang nararapat suotin sa kasal? Ang tamang sagot ay letter B. Formal na damit o kasuotan. At ang ikatlo, pagpaliwanag ng kahalagahan ng malinis na pananamit. Ang tamang sagot ay letter B. Para maging malusog at magalang. At ikaapat, pagtukoy ng sitwasyon kung ikaw ay pupunta sa isang job interview, anong klaseng pananamit ang dapat mong isuot? Tamang sagot ay B. Formal o business attire. At ang ikalima, pagkilala sa tamang hakbang para mapanatili ang malinis na pananamit. Ang tamang sagot ay A. Labhan ito pagkatapos gamitin at plantsahin. Magaling mga bata! Dahil kayong lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Magaling! Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng takdang aralin. Ang takdang aralin natin ay paghanda ng isang listahan ng mga hakbang upang mapanatili ang malinis at maayos na pananamit. Isama ang mga personal na karanasan sa pagpili ng tamang pananamit araw-araw. Ipasa sa susunod na araw. Maraming salamat mga bata! Sa susunod ulit!